Jericho Cruz may sinabi sa Barangay Ginebra. Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen Game 1 Semis. Ano ang kailangang gawin ng Ginebra para makuha ang panalo? Ngayong araw nga mga chong ay ang simula ng semifinals kung saan makakatapat ng Barangay Ginebra ang defending champion na San Miguel Beermen. At eto yung mga kailangan nilang gawin kung gusto nilang makuha ang panalo. Hindi natin patatagalin yan. Una sa kanilang listahan ay huwag tapatan si Junmar ng 1-on-1 lang. Hindi nga kakayanin ni Japet na bantayan ng mag-isa si Junmar buong laro. Kaya ang kailangan nilang gawin ay tulong-tulong sa pagdepensa. Si Japet, yung magiging primary defender kay Junmar, gamitin yung kanyang haba at athleticism. At yung tutulong nga sa kanya ay itong si Troy Rosario, gamitin yung kanyang physical game, pangbangga sa ilalim at pagkat ng mga open space. Ito namang si Norbert Torres ay yung naka-duty na magfa-foul kay Junmar para mapagod at ma-disrupt yung rhythm ni Junmar sa loob. At yung secret weapon ng Barangay Ginebra ngayong semis ay itong kanilang bench player na si Raymond Aguilar. Pwede itong maging energy guy ng Barangay Ginebra dahil alam naman natin yung laro netong si Raymond. Napakasipag at matigas nga yung kanyang katawan. Pwedeng ipangharas kay Junmar at para na rin mapagod ang SMB Bigman. Ang goal ng mga Bigman na yan ng Barangay Ginebra ay hindi mapigilan si Junmar sa scoring kundi pagurin, alisin sa kanyang comfort zone at pilitin na maglaro sa labas ang SMB. Para sa akin mga chong ay si Raymond Aguilar yung pinaka-secret weapon talaga ng Ginebra kontra San Miguel Beermen. Hindi ito pang 40 minutes playing time pero pwede itong gamitin ni Coach Tim pasundot-sundot para makipagbanggaan kay Junmar Fajardo. Ang trabaho netong si Raymond ay makipagbanggaan at pagurin si Junmar Fajardo. Nagawa na yan noon ni Raymond Aguilar kung saan siya yung ginamit ni Coach Tim para ma-slow down si Junmar at kapag nakawala ito kay Raymond ay saka papasok si Japet na nakaabang sa ilalim. Kaya naman para sa akin ay si Raymond Aguilar yung magagamit ng Ginebra para ipangbangga kay Junmar Fajardo. Sunod sa kailangan gawin ng Barangay Ginebra ay bilisan ang tempo ng laro. Hindi nila pwedeng daanin sa half-court game dahil papabor yan kay Junmar Fajardo. Ang kailangan ng Barangay Ginebra ay daanin sa takbuhan. Ang maganda sa kupunan ni Coach Tim ay fast-paced na yung kanilang laro. Dahil yan sa kanilang 3-guard combination with RJ Abarientos, Scotty Thompson at Stephen Holt. Lahat ay nakakatakbo at pare-pareho ring may outside shooting. Kaya kung bibilisan ng Ginebra yung tempo ay mahihirapan si Junmar na makasabay. Sunod sa kailangan gawin ng Ginebra ay targetin ang depensa ni Junmar. Si Junmar nga mga chong yung masasabi nating pinakadominante sa opensa. Pero yung butas nga kay Junmar ay yung kanyang depensa. Hirap nga si Junmar na sumabay sa pick and roll plays at yan yung kailangang i-capitalize ng Barangay Ginebra ngayong semifinals. Mapipilitan si Junmar na sumabay sa pick and roll. Ang ending, mas magkakaroon ng spacing sa loob at ang pinaka-importante, mas mabilis mapapagod si Junmar Fajardo. At para sa ating game prediction mga chong, ay i-expect na dadaanin ng San Miguel sa loob ng painted area. Pero kung madadaan nga ng Ginebra sa takbuhan, ay malaki yung chance na makukuha nila ang Game 1. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jericho Cruz may sinabi sa Barangay Ginebra. Ito nga ang si Jericho Cruz mga chong, ang isa sa pinaka-excited sa darating na semis. Hindi na nga ito makapaghintay na muling makalaban ang Barangay Ginebra. At ayon nga kay Jericho Cruz, ay last conference, Ginebra rin yung kanilang nakaharap kung saan umabot ng Game 7. Kilala nga daw ang Ginebra
sa never say die attitude at nakita daw nila yan sa naging laban ng Ginebra kontra Converge 5RXers. Pero kumpiyansa nga etong si Jericho Cruz na hindi yan mangyayari sa kanila dahil hindi daw sila magpapabaya. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi na yan ni Jericho Cruz? Sino rin sa tingin nyo ang makakakuha ng Game 1? I-comment mo lang dyan sa ibaba.